Hello mga ka-Faith, Nax family and friends! Umagang kay ganda po sa inyong lahat. It's a blessed and lovely Tuesday, so let's continue to spread God's great love for all. Para ang ating araw ay sumaya, ang ating buhay ay gumanda dahil si Jesus ay ating kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, the Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, the Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata sa unang Juan, chapter 3, verse 1, na pagbabatayan po ng ating short devotion sa umagang ito. Ganito po ang sinasabi, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita.
Action speaks louder than words. Madalas po nating marinig ang quotation na iyan kapag sinusukat natin ang sinseridad ng isang tao. Talaga namang mapapatunayan natin kung totoo ang sinasabi ng ating kapwa kung makikita natin ito sa kanyang mga gawa. Gaya nga ng magkasintahan o magkabiyak na kung minsan para masukat kung totoo ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapartner ay sasabihin ng ganito, sige nga, kung talagang mahal mo ako ay gawin mo ito, dapat ganito, dapat ganyan at marami pa. Para masukat kung totoo ang kanyang pag-ibig, hindi sapat ang salita lang. Dapat ay makita ito sa kanyang mga gawa. Gaya din ang pagmamahal sa atin ng Diyos at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Noong sinabi niyang mahal niya tayo, mahal niya ang tao, hindi lang ito basta sinabi, bagkos ipinakita niya ito sa kanyang mga gawa. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sang-ayon po yan sa paborito nating Bible verse na John 3:16. Ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin masusukat sapagkat walang kapantay ang kanyang ginawa para sa atin. Ang sabi ng ating teksto, tingnan natin gaano ba kalaki ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. See what great love the Father has bestowed us. He called us children of God. Tinawag niya tayong anak ng Diyos. Anong uri ito ng pagmamahal na ipinakita niya sa atin? Extravagant love, amazing love. Kapag tinawag kang anak ng isang sikat o kilala o makapangyarihan tao o tawagin kang anak ng isang hari kahit hindi ka naman talaga niya anak, di ba't ang sarap sa pakiramdam? It's an honor and great privilege sa pakiramdam na tawagin kang anak. Pero paano nga po ba tayo magiging anak ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Juan, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na nagsisampalataya sa Kanyang pangalan ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mula po yan sa John chapter 1 verse 12. Amen. Noong pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, tayo ay nawalay sa Panginoon. Ang kasalanang ito ay nanatili sa mundo at ito ang humihiwalay sa atin sa Panginoon. Kaya naman, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lang daw ang pwedeng tawaging anak ng Diyos? Ayon sa Biblia, to all who receive Him, who believe in Him, He gave the right to become the children of God. Lahat tayo ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat pwedeng tawaging anak ng Diyos. Ang binigyan lamang ng karapatan ay yung tumanggap at kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pumapasok tayo sa isang magandang relasyon sa isang ama sa langit na nagmamahal sa atin ng higit pa sa kaya nating maisip. At sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin ng Ama at ng Anak, malugod nating maisisigaw at tayo ay makatatawag sa Kanya ng Abba Father bilang Kanyang minamahal na mga anak. Ang sabi ni Apostol Pablo din sa Galatia chapter 4 verse 6-7, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, sinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Amen! Mahal tayo ng Diyos Ama sa kabila ng ating kasalanan. At ginawa niya ang lahat ng kailangan upang maibalik tayo sa Kanya. Inalis niya at nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Hinarap niya ang ating kaparusahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang maging kahalili natin. Si Jesus, ang tunay na walang hanggang anak ng Diyos, ay naging haing buhay para sa ating mga kasalanan doon sa krus. Ang lugar na kung saan natanggap niya ang paghatol na nararapat sana ay sa atin. Ginawa ni Jesus na posible para sa ating mga tao na makasalanan na makatanggap ng bagong pagkakakilanlan, maging mga anak ng Diyos. And it's because of His great love for us. Mga kapatid, mga anak ng Diyos, nare-realize ba natin kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos Ama?
Ginawa at ibinigay niya ang lahat upang maipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. And in response, tayo, ikaw kapatid, gaano kalaki ang pag-ibig mo sa Diyos? It is not enough to say, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Hindi sapat ang mga salitang, mahal kita, Panginoon. Sana ay makita ito sa ating mga gawa. Makita ito sa ating buhay. At bilang mga mananampalataya na binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, mabigyan nawa natin ng kaluguran ang ating Abba Father. Gaya ng isang ama na very proud sa mga accomplishment at good works ng kanyang ina, ang panalangin po natin, maging proud din naman sa atin ang ating Panginoon, ang ating Abba Father. Amen. Tayo manalangin, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo, aming Panginoon. Tinawag mo kaming iyong mga anak sa kabila ng aming pagkakasala, sa kabila ng aming karumihan, Panginoon. Salamat po sapagkat dahilan sa iyong labis na pag-ibig sa aming Panginoon, malaya kaming nakalalapit muli sa iyo. At binigyan mo kami, Panginoon, ng karapatang maging anak mo. Lord, salamat po. Salamat po sa pribilehiyong ito na ibinigay mo sa iyong mga anak, na sa iyo ay nagtitiwala at nananampalataya, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, itong pribilehiyong ipinagkaloob mo sa amin. Nawa, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluguran, ng kagalakan sa tuwing nakikita mo ang buhay na ito na iyo pong binigay sa amin. Panginoon, ang dalangin po namin sa tuwin na maging buhay na patotoo kami ng iyong pag-ibig sa lahat ng tao. Bilang mga anak mo, Panginoon, nawa, O Diyos, maging instrumento kami ng iyong pag-ibig sa sanlibutan, Panginoon. Makita sa aming mga gawa, makita sa aming mga salita, maging sa aming mga pag-iisip, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy na ikaw ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. At kung may pagkakataon man, Panginoon, kami ay muling magkakasala at madara pa, O Diyos, muli, akayin mo po kami, Panginoon, pabalik sa iyo. Ipaalala mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. At, Panginoon, salamat sapagkat gaano man kami paulit-ulit na nagkakasala at nadara pa. Alam namin, Panginoon, paulit-ulit ka pa rin na naandyan. Tinatanggap at pinapatawad kami dahilan sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na maging iyong anak, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makita sa aming mga buhay. Ikaw ang magliwanag sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kagandahan ng umagang ito. Samahan mo po kami sa anumang gagawin namin sa araw na ito, Panginoon. Ang mga kapatid na papasok sa work, sa school, anuman ang aming gagawin, Panginoon, nawa mapangiti po namin ang iyong mga labi. Ang mga kapatid namin na ngayon ay dumadalangin sa kanilang pangangailangan, sa karamdaman, sa guidance and wisdom, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Itinataas po namin at pinagkakatiwala sa iyo ang araw na ito. Panginoon, ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang dakilain sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat pong muli, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Ang dalangin ko po na bless tayong lahat sa mga salita ng Diyos. At kung gusto niyo mas marami pang mapagpala ng kanyang salita, i-share po natin ang video ito sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, para marami pang maabot ang Word of God, ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Maraming salamat po. See you again next Tuesday and every day. God bless you. Huwag po nating kalimutan na sa bawat pagising sa umaga, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang bawat gising ay pagpapala. Bye!